Morality is an illusion. Good evening, dear viewers and debaters. I am Rain, also known as Torn, and I will be your moderator for today's debate. Before we begin, I will first state the rules, which are presumed to be agreed upon by all participants during the pre-debate. Here's the debate rules. No ad hominem arguments or personal attacks are allowed. Questions must be answered as long as they remain relevant to the topic. Profanity is strictly prohibited. All statement must be constructed in a precise, clear, and simple manner. During cross-examination, each participant will be given 20 seconds to answer a questions. Questions must be answered directly first before providing any explanation. Panelists and other participants must remain muted unless it is necessary for them to speak. And lastly, any violation of these said rules will result in a time deduction penalty of 30 seconds to 1 minute in the participants' next round. So, ang format naman, 10 minutes opening statement for both debaters. After that, we have 10 minutes rebuttals for both debaters. After that, we have 10 minutes cross-examination for both debaters. And lastly, 7 minutes conclusion. Sa conclusion, mauna si negative to affirmative. Then lastly, we have a Q&A portion for 10 minutes. So available, magiging open po ang platform natin for the viewers na gustong magtanong sa mga debater, and no follow-ups po siya, unfortunately. So kung magtatanong man po kayo during Q&A, first state po ko muna kung sino tatanungin nyo and then the question itself. So, ayun, clear naman yung format and rules, no? Both debaters. Clear naman. Clear. Yep. Okay. Since clear naman yung rules and wala namang question regarding sa rules and format, let's proceed na to the opening statement of, the introduction of both debaters. So, umpisahan po natin kay affirmative. Affirmative, your timer will begin when you begin to speak. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Macarios. May kling pakilala sa aking sarili. Ako po ay isang regular patron ng isang philanthropy organization, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. At ayan po ang aking at magandang gabi at sana ay masiyahan kayo sa pagtatanghal na ito. Ayun, nakapag-introduce na po ang ating affirmative. And then i-follow na po natin ng introduction naman ni negative. Negative, your timer will begin when you begin to speak. Okay, good evening, good night. Ako pala si The Notorious Looters Apo at kilala nyo bilang isang wala lang. At good luck, Sir Mac. Good luck sa ating lahat. Thank you, thank you. Okay, ayun. Nakapagpakilala na po sila. So, based on the format itself, mauna po si Mr. Tagataya ng Weteng or Lotto. So, Mr. Affirmative. Okay, Mr. Affirmative, your 10 minutes will begin when you begin. Okay, pwedeng palaki ako. Ayan. Ayan, magandang gabi at magandang araw sa lahat para talaga akong ilusyon dito, no? Ang ating topic sa araw na ito ay morality is an illusion at ang posisyon ng affirmative ay malinaw. Ang morality ay isang solusyon, hindi dahil sa wala itong epekto sa damdamin, hindi dahil hindi ito pinaniniwalaan ng tao, kundi dahil pinagkakamalan natin itong cause ng human actions, kahit hindi naman ito ang tunay na dahilan. At yan ang ibig sabihin natin ng ilusyon. Linawin natin yung termino para hindi tayo magkalito. Ang ilusyon ay hindi ibig sabihin wala o hindi ito nag-exist o ito ay peking-peke. Pag sinabi natin ilusyon, nararanasan natin to na parang totoo. Pinaniniwalaan natin that it has power. Pero hindi talaga ito yung cause ng nangyayari sa realidad. Tulad ng isang mirage, tulad ng isang placebo. Parang control na akala mo, hawak mo, pero hindi pala. Ang claim natin dito ngayon, morality feels like it guides actions, pero hindi talaga siya nag-detectate ng actions.
Yan yung una kong punto, no? Pangalawa, morality is always present but action still happens, no? Kung ang morality ay tunay na cause ng human actions, dapat may isang malinaw na epekto dito or ito. Pero hindi ito ang mundong ginagalawan natin sa reality. Alam ng tao na mali ang magsinungaling, tama? Mali ang manloko, mali ang manakit, mali ang pumatay, pero ginagawa pa rin. Hindi minsan, hindi aksidente, paulit-ulit. So ang tanong, kung present ang morality, bakit tuloy pa rin itong mga actions na to? Ang sagot, dahil hindi naman talaga morality ang cause ng actions, no? Moral knowledge does not interrupt action. Mapapansin ninyo to sa totoong buhay. Walang taong gumagawa ng masama na nagsasabi, ang sinasabi nila, wala akong choice, no? Kailangan ko tong gawin, ganito talaga, deserve nila para sa mas malaking kabutihan or for the greater good. Ibig sabihin, nauuna ang action, saka hinahabol ang paliwanag. Kung morality ang tunay na cause, dapat nauuna ang decision making, pero hindi. Morality enters after the action para mag-justify, magpaliwanag at magdepensa. No? Morality explains everything and therefore nothing. Isa pang palatandaan ng ilusyon. Kaya ng morality ipaliwanag kahit anong actions. No? Kung gumawa ka ng mabuti, moral ka. Kung gumawa ka ng masama, moral ka. Kung nagbago ka, tawag doon repentance. No? Kung hindi ka nagbago, evil nature mo yon. Ang ibig sabihin, hindi siya explanation. Narrative siya. Morality is a storytelling device, not a causal mechanism. Moral language is reactive, not generative, no? Tignan natin kung kailan ginagamit ang moral language. Hindi bago sa action, hindi before the action, kundi pagkatapos, may krimen. Nagkaroon ng krimen, immoral yon, no? May kabutihan, virtues. May digmaan, just war. May karahasan, necessary evil. Ang morality ay parang commentary ng sports analyst. Magaling magpaliwanag pero hindi siya naglalaro, no? Kung tatanggalin mo ang morality, tuloy pa rin ang human actions. Kung tatanggalin ang actions, walang morality na pag-uusapan. Yung asymmetry na yon, importante. That matters. Why morality is an illusion? Sa puntong ito, malinaw na ang aking posisyon, hindi namin sinasabing walang moral language. Hindi namin sinasabing walang moral emotions, no? Hindi namin sinasabi na walang taong naniniwala sa tama at mali. Ang sinasabi namin ay mas radikal. Ang sinasabi ko, mas radikal to. Morality is an illusion because it disguises as human reality. Illusion to dahil pinapakita nitong may inherent meaning ang actions. Pinapakita nitong parang may built-in authority ang tama at mali. Pinapakita nitong parang may cosmic weight ang ating mga choices. No? Pero kapag tinanggal mo ang label, ang natitira behavior, desire, fear, excitement, identity seeking, restlessness. Morality is not the substance. It is the interpretation. Hindi pinipigilan ng morality ang actions. Hindi nito sinisimulan ng actions. Hindi nito inaantala ang actions. Pero ramdam na ramdam natin ito. Exactly how an illusion works. No? Pero paano? Ano naman yung cause talaga ng action? This is the very radical position that I am actually presenting today. Ano yon? Boredom. Walang ibang action kundi boredom o walang ibang cause ang mga bagay kundi boredom. No? Bakit ko nasabing boredom? At illusion lang ang morality dahil ito ang position. No? Ang position, boredom, action, interpretation. That's how it goes. Magiging bored ka muna bago ka gumawa ng action at saka ka magkakaroon ng interpretation doon sa action na yun at doon pa lang papasok yung illusion mo na merong morality, na merong good and evil, no? Ngayon, kung ang hindi natin pinag-uusapan dito kung objective ba or subjective or relative ang morality, ang pinag-uusapan natin dito lahat ng morality, kahit ano pa yung pagtignan mo dyan, kung objective, subjective, or relative yan, illusion yan. No? Illusion yan. Wala ka nang ibang ibibigay dyan. Dahil ang
ang mabibigay mo lang na konklusyon para maging totoo para maging totoo ang morality, kailangan siya ang nagbibigay ng actions o siya ang cause ng action. No, it doesn't sustain any background pressure kung wala ang boredom, no? Reality possesses no inherent meaning, value or moral direction. The universe does not prescribe goals. Wala kang binibigay na prescribed goals. Ang universe, events occur without preference. Value does not independently of conscious agents. Any experience of meaning or value must arise from the subject, not the world. Conscious beings experience discomfort in prolonged states of stimulation, absence, and predictability. So, ano yung nagbibigay na yon? Boredom. Wala ka ng ibang uugatin kundi boredom lang. Kaya ang hamon ko sa aking katunggali sa araw na ito ay patunayan niya na ilusyon. Hindi niya papatunayan to objective ang morality. Papatunayan niya na hindi ilusyon ang morality. At yun lang, at wala na akong masasabi sa aking opening statement. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun, magandang opening statement, no? Ang moralidad ay isang kagaya ng mirage o pasad. So ngayon, lipat naman tayo sa ating negative side. Negative side, okay ka na ba? Ready ka na? Yes. Okay, 10 minutes will start when you begin to speak. Sige, napaka-shocking ng latag ni affirmative. Di natin in-expect. So, ako naman, sisimulan ko na. Sige. Is morality really an illusion, or the one who claims it or who claims this experiencing illusions? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si The Notorious Looters Apo at titindigan ko po ang negative side sa paksang ito at tututol po tayo sa affirmative. Ayan, so bago ang lahat, i-define muna natin yung mga termino kahit dinefine na ni Mr. Affirmative. Morality, principles concerning the distinction between the right or wrong. Pwede ay right and wrong, pwede ding good and evil. Ayan ang ating morality. Illusion, naman, an idea or belief that is not true. So, medyo disconnect kami ni affirmative sa definitions, pero okay lang yan. Punta naman tayo sa ating arguments. First argument, ang pagkakaroon ng moral principles sa lahat ng kultura, panahon, ay napaka-strong na evidence na para patunayan na hindi ilusyon ang ating moralidad or morality. Ayon kay C.S. Lewis or Clive Staples Lewis, lahat ng lipunan or lahat ng society ay may pare-parehong ethical rules. So hindi pwedeng coincidence lang yan. So may may explanation. Magbigay tayo ng example na nasa lahat ng society na ethical rule. Una, bawal magsinungaling o magsabi ng katotohanan. I-justify ko yan later. Bakit? Universal yan at pinopossess siya sa lahat ng society. Isa pa, bawal pahirapan o bawal patayin ang mga inosente. Universal din yan at i-justify ko yan later. So pangalawa, gagamitin natin si Immanuel Kant. Sana all ginagamit. Gagamitin natin yung Kantian ethics. Ayon kay Immanuel Kant, meron tayong moral duties at dapat ito sundin. Kung hindi ito susundin, edi may consequences na alam nyo na, hindi maganda. So moral duties dapat susundin. Magbibigay din ako ng example sa moral duty. So, para hindi na marami ang ating examples, yung stick lang tayo sa dalawa, yung bawal pumatay o bawal manakit ng inosente at magsabi ng katotohanan para hindi na tayo liliko pa. Hello? Okay. Notorious looter or the negative side, please be reminded na tumatakbo pa rin yung oras even though you are muted. And audible pa ba? Yes. Okay, continue.
Ayan, lumipad lang ako ng pwesto. Maingay kasi doon. Tapos na tayo sa pangalawang punto, punta naman tayo sa pangatlo. Yung necessity sa morality. If I say necessity, necessary siya sa society dahil ayon kay Aristotle, yung morality ay necessary to the society to flourish. So, magpo-flourish yung society kung merong morality. Kung i-grant natin yung assertion, yung affirmative na illusory or illusion ng isang morality, so dapat hindi na tayo nag-flourish. Pati rin yung values or values na lang para hindi na rin marami yung variables. Pati na rin yung values ng bawat tao ay nai-influensyahan din ng morality. Kung illusion yan, edi sana wala na sana respeto yung mga tao ngayon. Again, the necessity of morality. Morality helps the society to flourish and also affects the human's values. Ayan. So, mag-conclusion na tayo sa 3 points na aking binanggit. Napatunayan natin na hindi illusory or illusion ang morality. Bagkus nag-i-exist ito sa ating mundo, sa ating lipunan na real at hindi illusion lamang ng mga tao. Ayan. Thank you. Okay na ba, Mr. Negative? Okay na yan. Okay na yan. 5 minutes. Okay. Morality is universal and morality is necessary to society. What a nice latag by the negative side. So, by the format, we should proceed na to the 10 minutes rebuttals. So, mauna ulit dito si Mr. Affirmative. So, Mr. Affirmative, your 10 minutes will begin when you begin to speak. Ayun, no? Mukhang hindi dinefine ng maayos ng ating katunggali yung kanyang latag at sinayang na yung kanyang oras. Sige, gamitin natin, no? Ng maayos itong rebuttal round. Define ng ating katunggali yung objective morality. Okay, hindi ko naman sinasabing walang morality. Ang sinasabi ko, illusion siya. At talagang kailangan yung morality to societal flourishment. Kailangan talaga yun. Hindi ko sinasabing hindi yun kailangan. Ang sinasabi natin dito at ang dapat niyang patunayan na mali ako, na illusion lang ang morality. Again, ang definition ng morality is parang nandyan siya, pero hindi naman pala. Ramdam mo siya, pero hindi naman pala. Kaya nga siya, bigyan kita ng isang example ng illusion. Optical illusion. Diba? It is an illusion. You can see it in your eyes, no? Pero hindi the way that you see it is not the actual when you look at it very very clearly or very closely, no? Ano pa ang bibigay ko sa iyo na isang nagbagay na nag-exist pero illusion? Yung borders. Nag-exist yung mga borders ng mga bansa, pero pag pumunta ka naman doon, wala namang guhit doon, na makikita ka na nandoon. Pero alam mo, illusion yun na may border, no? Ang hindi porke illusion siya, hindi na siya nag-exist, no? At mali rin yung definition niya ng illusion. Ang sabi niya, ang definition niya ng illusion, idea or notion that is not true. Ang word na dapat na ginamit mo doon, lies, hindi illusion, no? At hindi ko nilatag at hindi ko tinatanong kung objective ba ang morality na katulad ng nilalatag mo. Hindi yun ang contention natin. Ang contention natin, morality is an illusion. Ang sinasabi ko, it does not have any causal power. It does not cause anything. Morality is used after the action. Kaya siya ilusyon. Tayong mga tao lang yung nagbibigay nito as a moral agent. Yun lang siya. No? Dun siguro sa napakaikling paglalatag ng ating katunggali, wala naman tayong marelibat doon masyado. Pero ang sinasabi ko lang, mismong ikaw mismo, mali ang pagkakaintindi mo sa ilusyon. Mali ang definition mo, maling-mali. No? Dapat yun muna siguro ang
pinag-aralan natin. Ayun lang po, maraming salamat. For clarification, you're waiving your 7 minutes, Mr. Affirmative? Yes, I'm waiving it. Okay. So, illusion does not equivocate to being false. So, yun po ang latag ni Mr. Affirmative sa kanyang rebuttals. And now, proceed naman tayo to the rebuttals of the negative side. So, negative side, your 10 minutes will begin when you begin to speak. Okay, ayan. Good evening, good night. Sinabi ni Affirmative na mali daw ang aking definition. Hindi naman siya aware na sa Cambridge Dictionary ko yun pinulot. So, mali na pala ang Cambridge Dictionary kapag ganyan. Yan lang ha. So, nakita naman natin na buhol-buhol yung nilalatag ni Sir Macarius. Sinabi niya, yung illusion nag-i-exist. O sige, i-grant natin. Okay, while we're waiting kay Mr. Negative. Mr. Negative, open mo lang yung mic mo then. Hinto na ako mag-set up pag ready ka na. So while we're waiting to Mr. Negative, so kindly guys, tap the screen or like the live, tapos share nyo na rin sa mga friends nyo para makapanood sila ng isang entertaining na debate kagaya nito. Ayun. And also, don't forget to give kung sino man yung mga manok ninyo dito. Kung manok nyo ba si Mr. Affirmative, kung manok nyo ba si Mr. Negative. Show your support to them, you know. Ayan, rinig na ba? Yes. Ayan, sige. Thank you. So, again, napulot ko yung definition ng illusion galing sa Cambridge Dictionary. Pangalawa, buhol-buhol yung sinasabi ni Sir Mac na nag-i-exist na yung illusion. Yan ang sinabi niya. Tapos yung pangalawa, inadmit niya na importante yung morality para sa flourishing ng society. So, paano siya naging importante kung wala siyang causal powers? So, it doesn't make sense. Hindi importante pero walang causal powers. Paano siya naging Paano naging important yung walang causal powers? Ganon, yun ang mga questions na sasagutin ni Sir Mac. Paano yan nag-i-exist kung illusion? Paano siya nagiging important? And iba pa. Yan lang talaga. Actually, yung latag niya pa lang ay hindi na maganda dahil yung sinabi niyang bored. So yung pagpatay pala dahil lang yun sa boredom. Meron namang pagpatay na fetish nila yun. So meron namang pagpatay na may reason. Hindi lang yun boredom. Iba revenge. Diba? So yan talaga. Okay. Well, nagkakaroon pa technical difficulties si Mr. Negative. Okay na. You're waiving your time? Wini-wave mo na ba yung time mo, Mr. Negative? Hello? Just give me a thumbs up, Mr. Negative, kung you're waiving your time na. Narinig ba ako kanina or naglalag? I think you're lagging. Kanina? Oo. Ay hala, ang dami ko nang sinabi. Diyos Pero ko. rinig naman yung some parts. Gusto ba ulitan? You still have 6 minutes. Point of order lang mga bro. No? Bilang adjudicator, I think it would be best na ulitin natin yung rebuttal niya for the sake of fair and honest judgment. Kasi kung mayroong putol, hindi magiging maayos yung pag-judge ng mga adjudicators tulad ko sa debate na ito. Yes. Okay, Mr. Negative, ulitin mo ba? Ulitin ko na lang. Lumilipat kasi ako.
Okay. Reset the time to 10 minutes and then the 10 minutes will begin when you begin to speak. Okay, while naghahanap ng spot si Mr. Negative for a good signal. I-remind ko lang ulit yung 51 viewers natin sa TikTok ay mag-tap-tap ng screen and then share ng live sa mga friends nila so that makapanood yung mga friends nila sa ganitong debate. Okay kasi running time. Okay. Proceed time. Shiny. Thank you. Ayun. Nag-start na po siya, Mr. Angelo. Ayan, so bibilisan ko na lang dahil palipat-lipat niya ako ng spot. Again, nakuha ko yung definition sa Cambridge Dictionary. Sinabihan niyang mali. So mas tama pala si Macario sa Cambridge Dictionary. Pangalawa, kung walang causal powers yung morality, paano siya nakaka-influence sa flourishing sa society kung walang causal powers? How could one concept did na influence society kung wala siyang causal powers? So medyo disconnect doon, 'di ba? Wala dong causal powers pero nakaka-help sa flourishing sa society. Tapos marami siyang inadmit sa rebuttals pero naging admission. 'Di ba? Nakaka-influence ng values ng tao. So causal powers 'yon. It can cause, 'di ba? Kung nakaka-influence sa society, it can cause the society to flourish. So actually, sa rebuttals niya, pinatutunayan niya lang yung latag ko. Wala siyang na-rebut. Tayo naman, paano natin i-rebut yung sinabi niyang boredom? Hindi lahat ng actions ginawa dahil sa boredom. May ibang actions ginawa dahil sa hatred, revenge, kagaya ng kikitlin ko yung anak mo dahil kinitil mo yung anak ko. Hindi yan, yung act na yan, hindi siya nagawa through boredom. Bagkus, nagawa siya through hatred. Diba? Gusto ng revenge. So, paano pa mamalian ni Macarius yun? Paano niya i-depensan yung bored kineso niya na not every action ay galing lang sa boredom. May ibang action na iba yung pinanggalingan, hindi lang boredom. So, lagapak yung boredom niya. So, yun lang siguro. Dahil short lang din naman tinik ni Sir Macario sa kanyang rebuttals. Yun lang din aking i-rebut. Thank you. Okay, boredom is not the root for every action. Yan po ang sinabi ni Mr. Negative sa kanyang rebuttals. And now, we would proceed na sa 10 minutes cross-examination. Mauna po si affirmative to negative and then susunod po doon si negative to affirmative. Pwede na po ba, Mr. Timer? Okay, sige, 10 minutes. 10 minutes and 20 seconds. I do. Okay. So, Mr. Affirmative, your 10 minutes will begin when you begin to speak. Sabi mo, hindi boredom ang cause ng mga bagay, ano? Binigay mong example is yung revenge. Bakit nagre-revenge yung isang tao, Luther? Sa isang bagay? Objection, moderator. Pause time, yes. Hindi ko sinabing lahat ng bagay na hindi cause ng boredom. Sinabi ko, quote and quote, merong mga bagay na hindi caused by boredom. So, pa-rephrase ng question kay Counter objection, Mr. Moderator. What's the counter? Walang rules na dapat ay ganoon ng pag-way ng pagtatanong. Yung gusto ni Luther. Okay, irurule ko si Mr. Affirmative kasi nabanggit naman sa rebuttals kanina yung exact na kataga which is yung pagpatay. So, proceed sa question and pa-answer na lang siya, Mr. Negative. Thank you. So, bakit nagre-revenge? Again, dahil sa hatred, tas may 20 seconds naman ako to answer. Ang quote-unquote sinabi ko, hindi lahat ng action is caused by boredom. Merong ibang cause, hindi lang boredom. Yung sinabi ko, quote-unquote. So, actually loaded yung question. Next question. Bakit may hatred, Luther? Dahil sa past actions, revenge nga. So, dahil yun sa past actions.
Sorry. Dahil sa past actions ng pagpatay, for example. So bakit niya pinatay, Luther? Siguro para matapos, mag-infinite regress na lang siguro tayo dahil baka rin siguro pinatay siya. No? Sorry, objection, Mr. Moderator, hindi po sumasagot. What's the objection? Hindi po siya sumasagot sa tanong ko, Mr. Moderator. Wala Sir, pong infinite regress dito, no? Nagtatanong po ako, sasagutin niya lang. Okay. Is there a counter objection? Meron. Mm-hmm. Open-ended yung question, hindi yung categorical. Bakit? So ako ang decide paano ko i-answer yun. Bakit naman yung tanong? Wait lang. Okay. Ang objection ko po, hindi niya po sinasagot yung tanong. Okay. Based on the said rules, sabi dito, question must be answered directly first. So, I would rule out sa kay Mr. Affirmative, so proceed with the question. Kasi nasabi naman sa rules na... Patingin po ng time, pwede po. Sorry. So, okay. Ang tanong ko, bakit pinatay? Kasi yun yung sagot mo. Okay, pinatay siya dahil pinatayin din siya. Next question. Bakit pinatayan din siya? Ano yung reason? Pinatayin din siya. Actually, clan wars yan. Magkalabang clan. Ang Next tanong ko po, question. bakit po? Yan nga, dahil pinatayin din siya. Yan, So bakit po? Bakit? Pinatayin din siya. Next question. Bakit po siya pinatayan ulit? Pinatayin din siya dahil pinatayan sila. Pinatayan din siya. Next Ibig sabihin question. ba noon, Notorious, wala silang magawa, magpapatayan lang? Hindi. Meron silang magawa. Siyempre, Meron silang ibang magawa. Okay. Objection. Okay. Okay, pause time. What's the objection? May 20 seconds ako to explain. Is there a counter? Ang aking objection, yung 20 seconds time to explain to justify, pinuputol ni affirmative. Counter objection. Putol na po kasi siya, tumitigil siya sa pagsasalita. Okay, I would rule out kay Mr. Negative. May 20 seconds siya to speak. So, kindly... Okay, for vote debaters, pagtapos na kayong sumagot, kayo na lang mismo magsabi ng next question para meron tayong flow dito. Thank you. So, ang question ko, possible ba kaya nagpapatayan na lang sila kasi wala na silang ibang magawa? Luther? Yes or no? Hindi. May magawa pa sila. No, pwede silang umere. Meron silang maraming gumawa. Okay. So, pwede silang gumawa ng ibang bagay katulad ng pagkain, pwedeng pag-inom. So, bakit sila kumakain, Luther? Pause time. Mr. Negative, Silang are you okay? Mahina ba ang signal dyan? Nagpuputol-putol ka? Ayan. Rinig na ba? Rinig na. Okay, proceed tayo sa question mo, sir. Mr. Affirmative, pause time tapos proceed yung time after masad yung question. Thank you. So, bakit sila kumakain, Luther? Bakit nila ginagawa yung mga bagay ng pagpatay, pagkain, at saka pag-inom? Bakit nila ginagawa yon? Ano yung reason? Okay, ang daming tanong na. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Sasagot lang po siya, hindi po siya magko-comment sa tanong. Is there a counter objection? Sumasagot po ako. Mr. Negative. Actually, Mr. Negative, nagputol ka po. Hindi ko po narinig yung counter.
Ang counter objections, compound yung question ni affirmative. So, maraming questions yun. Ano ang dahilan ba't sila kumakain? Anong dahilan ba't sila nauuhaw? Anong dahilan ba't sila kumikitil? So, maraming questions. So, dahil compound yung questions, marami din yung answers ko. Umiinom sila dahil nauuhaw, kumakain sila dahil nagugutom, kumikitil sila dahil nagagalit. So, yun lang po. Okay. Next question ko po, bakit po sila nagagalit, Luther? Proceed with the Varios. So, dahil ilan din sila. Clan wars yan. Ano yun? Sorry, ulit, hindi na putol yung isagot. Pause time. Mr. Negative, okay pa ba yung signal? Hello, Mr. Negative. Ayan, okay na. Okay. May 2 minutes Okay na ba? 54 seconds. Okay na po ba? Hindi pa. Okay. Sige. Pause time siya until makasagot si Mr. Negative. Paulit ng question, Mr. Affirmative. And then makasagot ulit Mr. Negative. Ano yung tanong ko? Bakit sila nagagalit, Luther? Ano yung reason? Once again, Sir Mac, balik tayo sa ating sinabi kanina. Clan wars kasi yun, Sir Mac. Kinitilan sila, nagalit sila. Kinitilan sila, nagalit sila. Clan wars po. Clan Sige, wars. palit tayo ng tanong. Ito yung tanong mo. Sabi mo kanina, maraming gumagawa ng mga bagay, hindi boredom ang reason. Katulad ng fetish nila yon. Tama ba? Tama ba yon? Sinabi mo yon kanina? Yes. Pag may fetish ka, bakit ka may fetish? Ano yung reason mo? Bakit mo gustong masatisfy? Ito yung question. Bakit mo gustong masatisfy yung fetish mo? Gusto mong masatisfy yung fetish mo dahil hindi ka feeling satisfied. Unsatisfied ka. Unsatisfied ka. Pag unsatisfied ka, sorry, tapos na ba? Hindi. Tapos na po. Pag unsatisfied ka, bored ka ba nun? Hindi. Yung bored kasi parang neutral emotion kasi siya eh. Pero yung unsatisfied, mas leaning siya sa negative emotion. So, hindi So po. pag satisfied ka, bored ka, No po. Again, no. Yung okay. boredom ay more on neutral side siya. So, Pero yung objection, nagsasagot pa po. Ito. Okay, what's the counter? Okay, go ahead. Okay, first warning kay Mr. Affirmative, please patapusin po muna natin sila habang nagsalita sila. Go ahead. Okay, so patuloy. Again, yung boredom mas leaning siya sa neutral. Si unsatisfied naman mas leaning sa negative. So hindi talaga sila parehas. Ayan, next question. So pag bored ka, unsatisfied ka ba o satisfied? Kung bored ka, wala lang. Bored ka lang. Kung Pag bored ka, lang. satisfied ka ba? Hindi, wala nga. Hindi. Wala lang. Kung Okay. bored ka, Objection, bored ka lang. Mr. Moderator. Tinatanong, ang sagot ay categorical. Counter. Nagsagot po ako ng hindi. Ay, hindi po yes or no yun. Satisfied or unsatisfied po yung tanong. Wait Sige. lang, isa lang, wait lang. Okay. Objection ruling muna tayo. Rule natin kay Mr. Affirmative and then pasagot na lang siya Mr. Negative. Pause time tapos resume time tayo after magsagot ni Mr. Negative. Thank you. Ulitin ko yung sagot. Yung tanong ha, kapag bored ka ba, satisfied ka or unsatisfied ka? Objection. Okay, pause time mo sa objection. False dichotomy po. Wala po sa choices yung sagot ko. Counter objection, What's the counter? wala po tayong rule na kapag false dichotomy, hindi na po niya sasagutin. Wait. Okay. Based on the said rules, sagot muna before explanation.
Wala naman nasabing, tama naman si Mr. Affirmative, wala naman nasabing ganun. So, rule out natin kay Mr. Affirmative, proceed with the question and proceed with the answer. Okay, gala ako dyan. So, ang sagot ko ay pass. Parang pwede naman ata mag-pass. Ayan. Parang wala sa rule yun. Parang wala tayo sa rules na pass. Okay, wait lang, pause time mali. Wala sa rules, wala sa... Sige, kung pipilitin nyo, sasagutin ko na lang. Sige, kung pilitan to, sasagutin natin. Sige. Okay, ito ang sagot ko, Sir Ma. Kung ikaw ay bored, satisfied ka nun dahil bored ka eh. Satisfied ka lang sa pagiging bored mo. Next question. Okay. So, satisfied, sabi mo, no? So, yung pagka-bored ka ba, may naghahanap ka ng gagawin o hindi ka na maghahanap ng gagawin, Luther? Wala yun sa emotion sa boredom. Objection, categorical po yung question. Is there a counter? Ang question ko po, may counter objection ba? Go ahead. Wala. Sige. Ito po, ulitin ko po yung tanong. Kapag bored ka ba, naghahanap ka ng gagawin? O okay lang sa'yo kahit wala kang gawin na forever ka nang walang gagawin? Okay, tatlo yung choices. So, ang sagot Dalawa lang yun. Dalawa lang yan? Sige. Ang sagot ko, okay lang na wala kang gawin dahil bored ka eh. So, bored ka lang talaga. Huwag mo nang palitan. Baka gusto mong maging happy ka. So, kung bored ka. Wala kang gagawin. Next question. Okay. So, satisfied ka na pala kapag bored ka? Yes, yun ang sagot Okay. ko. Objection? Moderator? Objection. Again, may 20 seconds ako para mag-justify, mag-explain, and iba-iba pa. Sumasapaw again si affirmative. Counter objection? What's the counter? Nagre-react lang naman ako on my own. Hindi ko naman siya pinipigilan. Okay, deduct natin ng 30 seconds si Mr. Affirmative sa kanyang next round, which is the conclusion. Kasi sabi naman dito na kailangan nakamute muna ang mga panel while others speaking. So, proceed with the answer. And then, continue yung timer na 20 seconds. Thank you. Okay, so... pakiulit na yung tanong, nakalimutan ko na rin. Okay na, next na? Ulitin mo yung tanong. Ulitin ko yung tanong, kapag bored ka ba, naghahanap ka pa ba ng gagawin o hindi ka na naghahanap ng gagawin? Hindi na. Bored ka lang eh. Wala naman sinabing bored ka at maghahanap ka na ibang gagawin. Kung bored ka, hindi ka maghahanap. Next Okay. question. Next question. Sabi dito sa Cambridge Dictionary na ginamit mo kanina, no? Boredom is being unhappy, a state of being unhappy and uninterested, no? So kapag unhappy ka ba, satisfied ka? Luther? Satisfied ka sa pagiging unhappy. Next question. Yung uninterested, ibig sabihin ba nun, satisfied or unsatisfied? Satisfied ka sa pagiging not interested mo. Next question. Uninterested satisfaction. So you mean to say, being uninterested is the way you satiate your boredom? Interested ka sa pagiging satisfied ka sa pagiging uninterested. Yan. Okay, sige. Okay. So may namamatay ba sa boredom, Luther? Sorry pa ulit ng time. Hindi ko alam. Next question. Okay, ito na yung 5 minutes, no? Balik na tayo sa morality solution. Okay. Sabi mo kanina, ayon sa Cambridge Dictionary, ang definition ng Cambridge Dictionary is an idea or belief that is not true. And that is illusion, correct? Next question. Did you check how did Cambridge Dictionary use the definition on its website? Chinek ko. Kaya nga nasabi ko yun dahil chinek ko. Next. Ilan ang definition ng Cambridge Dictionary sa illusion? Marami, pero pinili ko yun dahil gusto ko. Next question. So yung meaning to say, yung definition mo na sa isang word is kung ano lang yung gusto mo. Hindi, kung ano yung una kong nakita, decision ko naman kung anong pipiliin ko. Kung ano lang yung una mo nakita. Okay, so okay. Mr. Moderator, objection. Sumasapaw again. Once again, sumasapaw.
Is there a counter? Counter objection, Mr. Moderator. Sinasabi ko nga okay eh. Hindi yun pagsapaw. Pag sinabi bang okay, pagsapaw. Okay, please refrain for side commenting, and also please mag-mute muna tayo so that yung mga comments natin hindi marinig sa mic kung may comment man tayo. And then last warning na to, and after this warning, 1 minute deduction na sa second na ay sa closing or which is conclusion na part. Thank you, proceed. Next question. Payag ka ba na definition din ng Cambridge Dictionary that illusion is something is not real, what it seems to be? Payag ako. Tama naman lahat yung nakasulat dyan. Hindi ibig sabihin nakasulat dyan at nakasulat yung sa akin. Ay mali na yung akin. Tama na yung sa'yo. Both yan tama. Depende kung anong gagamitin mo. Next question. Okay, so tinatanggap mo na hindi yung context ng lies yung pinag-uusapan natin dito, kundi yung illusion. Tinatanggap ko at once again, Sir Mac, nasabi ko yon dahil pinamalian mo yung definition ko ng illusion na nanggaling naman sa Cambridge. Tinatanong lang kita kung ano ba yung authority mo to object the definitions galing sa Cambridge. Next question. Lahat ba ng definition ng Cambridge ay tama? Tama yan. May authority sila na mag-define. Ikaw, Sir Mac, wala. Pero na-shock na ako doon na sinabihan mong mali yung definition ko galing sa Cambridge. Next question. Okay. So, kung authority pala ang Cambridge para sa iyo para i-define yung salita, na ginagamit natin, dito sa debating ito, binasa mo ba yung authority ng Cambridge dun sa kung paano niya ginamit yung definition ng illusion? Wala. Yes or no? No, dahil mali yung sa tanong mo. Wala silang authority paano ginamit yung definition. Authority to make definition. Authority to put definitions. Ayan. Next question. Okay. So ito, so hindi mo talaga tinignan kung paano ginamit ng Cambridge yung definition na ginamit mo. Tiningnan ko nga. Sinabi ko, tiningnan ko, kaya nasulat ko dito. Kaya nasabi ko kanina dahil tiningnan ko. Hindi ka po ata nakikinig. So next question. Sabi mo kanina, ngayon sinasabi mo tinignan mo, pero sabi mo kanina hindi sila authority para magbigay na kung paano siya ginamit. Alin ba talaga ang totoo? Mali. Ang totoo doon, nung sinabi ko na mali ka, mali yung tanong mo, yun ang totoo doon. Next question. Okay. Ilang oras na lang? Ayan, 2 minutes. Meron bang mga bagay sa mundo na totoo pero illusion? Nag-i-exist pero illusion? Meron ba mga bagay sa mundo na meron? Next question. So mali ka na kanina nung sinabi mo na kapag ang illusion ay peke. Na hindi ako mali. Pamalian mo yung Cambridge Dictionary. Dapat i-challenge mo yung authority ng Cambridge. Hindi ako. Binasa ko lang yun. Next question. Hindi naman na yun yung tanong ko. Ito na yung tanong ko. Yung pera ba? Totoo ba yun? Pero yung value illusion? That we only people, humans, give value to it? I know. Dahil sa bawat pera, Sir Mac, meron talaga yung may valuables dyan. Hindi lang yung papel. May nilalagay dyang pilak o ano-ano pa. So, mali ka. Next question. So pag na-demonetize yung pera, may value pa ba yun? What do you mean by demonetize? Objection, hindi po ako ang tinatanong. Counter? Sir, counter. Clarification po yun dahil hindi po simple ang pagkakasabi ng word. Nasa rules po natin na gawing simple yung lahat na sinasabi. Next, yan. Okay, wait. Okay. Moderator's ruling, I think the monetization are pretty simple terms. We can see it at least in a normal day. And I would rule out kay Mr. Affirmative, so continue with the question and then continue with the answer. Pakiulit na lang para... Pag na-demonetize ang pera, may value pa ba yun? Ewan ko. Hindi naman siya categorical. So, ewan ko yung sagot. Next question.
Okay. So yung borders ng mga bansa, totoong may borders sa mga bansa, tama? Oo. Totoo siya. Ang line na ito ay pinoprotect. Sorry, naputol siya, hindi ko narinig yung tanong. Next question. Pause time. Ay, sagot, hindi ko narinig yung sagot, sorry. Okay, pause time. Pa-reset nung time ng negative and then pause time tayo kay Mr. Affirmative. Please pa-repeat ng answer, Mr. Negative. Ayan, rinig na ba? Yes. Ulitin ko yung tanong. Hindi na. So totoong may tawag doon, basta yung may line ng tawag doon, basta yun na yun. Dahil merong part or merong line na pinoprotect ng gantong bansa, meron ding line na pinoprotect ng gantong bansa. So totoo yung line or border. Yan, totoo yung border. Next question. Pag pumunta ka ba doon kung saan nakalagay yung line doon sa mapa, may makikita kang linya, yes or no? Meron. Nilinyahan yun, syempre. Meron yung babaeng nagpost sa TikTok, patalon-talon siya. I'm here and now I'm there. I'm here and now I'm there. May linya. Next question. Paano kung ang border ay nasa tubig? May linya ba yon? Border, merong invisible line. Next question. Okay, thank you so much for that, no? Ang invisible line, ibig sabihin illusion, correct? Doon sa linya na yon, doon sa border na yon. No. Again, hindi siya pasok sa sinabi yung definition dahil mali yung pag-perceive natin. Hindi rin siya pasok sa definition ko na false talaga siya. Next question. Okay na, tapos na. Tapos na pala. Okay. What a chaotic cross-examination for Mr. Affirmative to Mr. Negative. So now let's proceed naman to the cross-examination of Mr. Negative to Mr. Affirmative. So Mr. Negative, your 10 minutes will begin when you begin to speak. Okay, first question, Sir Mac. Okay ka lang ba? Yes or no? Okay lang naman ako, pero ang sinasabi ko lang naman is ayusin natin to, no? Okay lang ako, nararamdaman ko na maayos naman tayong nag-uusap, Luther. Kaya masasabi ko na tama na ang sagot ay okay lang ako. Okay, next question, Sir Mac. Kung walang causal powers ang morality, paano siya nakaka-affect doon sa flourishing ng society? Nakaka-affect ang morality bilang isang illusion, no? Ginagamit natin to sa survival. Yan ang purpose ng morality na yan. Ginagamit natin siya sa survival, pero it does not have any causal power. When I say causal power, it is not the root cause of everything that we see. It is not the root cause of things that we do. Dahil nga, nagkakaroon lang tayo ng moral value kapag nagawa na yung action. Okay, ito ang tanong, Sir Mac. Claim mo na ang morality ay illusion, tama? Yes, tama. Claim ko na ang morality ay illusion. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo kanina pa, na sa realidad, ang human behavior ay driven lang ng impulse, emotion, social pressure, boredom, but definitely not morality. Walang ano yun. Kaya nga siya illusion eh. Okay, yung definition mo sa illusion ay wrongly perceived, tama? No, tama yun. Yun yung second definition ng Cambridge. Kung paano mo ginamit yung first definition ng Cambridge, ang definition ko ng illusion is yung second definition ng Cambridge, no? Something that is not really what it seems to be. We feel that it's there but it's not. So tama pa rin yun. Okay, dahil yan pala yung claim mo, yung burden mo, may mapapakita mo ba yung totoong mukha o totoong form ng morality, yung morality na hindi illusion, mapapakita mo ngayon or hindi? Hindi ko may papakita ang true form ng morality kasi nga illusion siya, wala siyang true form, no? Kaya nga siya illusion eh. 'Di ba? Ang maipapakita ko sa iyo kung ano yung pinanggalingan ng mga actions which is boredom na ini-evade mo. Kaya yun ang sagot ko, wala siyang true form. So wala lang talaga. Sige. Next question, Sir Mac. Sinabi mo na ang cause ng lahat ay boredom, tama? Tama, sinabi ko yun na ang root cause of everything is boredom.
Correct. Yun ang claim ko na ini-evade mo yung pag-answer na sinasabi mo regressive siya. No, it's not. If you answer honestly to my questions, you will arrive at boredom. Sige. Sir Mac, kung kumain ka ng ice cream, sumaya ka, nalaglag yung ice cream, Sir Mac ha, tapos nanuntok ka ng katabi mo, anong cause doon? Boredom? Boredom, yes. Boredom. Ito yung dahilan kung bakit. Pero yung pagkalaglag, hindi ko na ba sinadya yun. So that's not my action, no? Yung pagkakagutom, that is boredom of your tummy. Naboboard na yung katawan mo. Wala na siyang ma-digest. So kailangan mo nang kumain, no? Boredom of the tummy yun. Okay, so nakaka-feel ba yung tummy ng boredom, Sir Macarios? Yung tummy lang itself, nakaka-feel yun ng boredom? Everything that has a function can feel boredom. For example, your eyes. Oh, sorry, Mr. Moderator. Sumasapaw. Objection. First warning. I think there's no need for counter. Pero first warning, okay. Proceed with the answer para set uli ng time of 20 seconds. Thank you. So, ulitin ko, yes, lahat ng may function may boredom. Yung eyes mo, kapag walang tinitignan yan, maboboard yan. Yung tenga mo, pag walang naririnig yan, maboboard yan. Yung dila mo, hanggat walang nalalasahan yan, maboboard yan. No? And overall, yung isip mo, kapag walang ginagawa yan, maboboard yan. Yes, tama. Ayan, next question. Ano pa bang question ko dito? Sir Mark, kung ikaw ay nagalit at nanuntok, anong cause ng pagsuntok mo? Ayan. Boredom. Ito ha, categorical to ha, o galit or inggit. Ayan. Ulit, sorry. Kung ikaw ay nagalit at nanuntok, anong cause ng pagsuntok mo, panununtok mo, galit o inggit? Galit. Galit. Sorry, di pa tapos, Mr. Moderator. May 20 seconds ako. Okay, 30 seconds deduction sa conclusion round ni Mr. Negative. So, okay, proceed with the line of answer. Ang sagot ko galit kasi yun nga yung premise mo. Kung galit ka, suntukin mo, di galit. Galit naman pala, hindi naman pala boredom. Sige, thank you. Meron palang mga bagay na hindi... Objection, Mr. Moderator. Ang trabaho niya po magtanong. Wala Okay, is akong there a counter counter. objection? Proceed na po ako sa pagka-question. Walang counter. Okay, yun. Let's refrain from side commenting and then let's just stick to Sige, the moderator. rule. Okay, thank you. Okay. Sir Mac, kung sinabi mong lahat ng may functions ay nakakaramdam ng boredom, mapapatunayan mo kaya yan? Yes or no? Yes. Napapatunayan ko yun, no? If you're just going to be honest in the process, kaya ko patunayan yun. Kaso, hindi ka naging honest dun sa mga pagsagot mo. Kaya, siguro, magiging na lang sa'yo, hiwaga na lang para sa'yo yun. Okay, may empirical evidence ka ba para patunayan na lahat ng may functions ay nakakaramdam o nakaka-feel ng boredom? May empirical evidence ka, meron or wala? Yes, nandito. Pa-open ako, sa pataas ako, palaki ako. Ito yung empirical evidence ko, no? Pause time. Hindi, diretso, sige. Ito yung empirical evidence ko. Punta kayo dito sa website na to, www.boredagain.lol. Andyan yung mga study regarding boredom na empirical evidence. Ayan, so dahil wala nang kwenta yung sagot, I waive my time already. Okay. For another chaotic cross-examination for both debaters. So let us now proceed to the conclusion or the closing statement. So in this segment, mauna naman po sa negative to affirmative. So Mr. Negative, your 7 minutes will begin. Oh, wait lang, di pa pa. 7 minutes, 6:30 lang po, Mr. Time. Yeah, 6:30. Okay, your 6 minutes and 30 seconds will begin when you begin to speak. Okay, once again, everyone, good evening, good night. So,
ganito po natin i-close ang ating debate. First, matatag po ang aking latag at wala pong napakialaman si Mr. Affirmative doon. Tayo naman, nawasak po natin ang kanyang boredom na latag, boredom kineso. Wasak na wasak dahil umamin siya na tawag dyan. Umamin siya na meron palang mga actions na nagawa hindi lang gamit yung boredom o hindi cause ng boredom. At paano natin siya napaamin? Gamit yung pandaraya niya ginawa kanina na false dichotomous questions. So yun lang po. Kung masama po ang ating itatanim, aani rin po tayong kasamaan. Kung pandaraya po ang ating itatanim, aani rin po tayo ng pandaraya. Ayan. So ginamit niya yung same logic niya, same fallacious questions niya, napaamin natin na meron palang actions na hindi cause ng boredom. Cause pala ng anger. Ayan. At pangalawa, kung yung claim niya na ang morality ay illusion, therefore, meron ding morality na hindi illusion. Kung illusion ito, merong real, hindi illusion. Pero sinabi niya, wala. Diba? Paano niya masasabing illusion yun kung wala palang real na morality? Paano siya nakakonclude dyan kung wala palang real na morality? Questionable. Napaklaro, naghahanap tayo ng real na morality. Wala tayong mapakita ngayon. So, klarong-klaro po, nagkabuhol-buhol siya sa boredom niya. Nagkabuhol-buhol pa siya sa fallacious questions niya. At kahit na fallacious siya, nagwagi po tayo at nagamit rin po natin yung napaka-pandarayang tanong niya laban sa kanya. Again, kung tatanim tayo ng kasamaan, pandaraya, aani rin po tayo ng ganon. At klaro naman ang aking latag na universal yon kahit sinabi niyang objective morality. Yun ang gusto kong ilalatag. Klaro din sa definitions ni Cambridge Dictionary. Sinabi ko nga, magdi-disconnect kami sa definitions. May na ako doon, may precautions na ako doon, pero hindi siya nakinig doon. Bagkus, kina-question niya pa yung definition ko. Definition ni Cambridge. So, dapat kung questionin niya yon, questionin niya yung authority ni Cambridge, hindi akin. Binasa ko lang yon. So, dahil nga kina-question ni Sir Mac yung authority ng Cambridge, siguro mas powerful siguro siya sa Cambridge. Mas expert pa siya sa Cambridge. So, ayun lang naman siguro. So, mag-shoutout ako later na siguro at mag-thank yous na rin kung meron tayong 1 minute. Once again, ako si Notorious Looters Apo at ang ating latag ngayon kahit short lang, matibay po. Hindi po napakialaman ng affirmative. Tapos yung boredom kineso niya, wasak po. Ayan, at binibigay ko na po ang aking remaining time. Thank you everyone. Thank you morality. Wait lang, after kasi neto, wala na kayong other segment. The other segment is for kanina. Wala na pong yung 1 minute thank yous and shoutouts? Wala na. Ngayon na lang po. Sige, moderator. Thank you sa pagpapaalala. Nagtithank you po ako sa lahat ng supporters ko dyan. Nagtithank you rin ako sa mga tao sa bahay na naiingayan sa akin, pinapaalis ako. At nagtithank you rin po ako kay Sir Mac, kaya nakangiti siya ngayon. Ang sweet ng ngiti ni Sir Mac. Thank you sa aking kagrupo, yung The Notorious, sa DOTF. At shoutouts na rin sa inyong lahat. Kay Khalid, kay Philfilo, kay Red, at sino-sino pa man dyan. Basta shoutout sa inyo kung sino man kayo. Ayan, so thank you moderator, thank you sa Adjus, thank you the round table, thank you timer, thank you sa inyong lahat. At again, thank you morality. Ayan, I wave my time po. Okay, sorry kung tumatama ko. Pero anyways, let's proceed na sa 6 minutes and 30 seconds na closing statement ni Mr. Affirmative. So Mr. Affirmative, your 6 minutes and 30 seconds will begin when you begin to speak. Ayan, kitang-kita naman kung paanong dishonest yung ating kalaban dun sa pagsagot during the cross-examination. Kasi alam niya, masasako siya. Alam niya na ang magiging kalalabasan ng debate na to ay mapapatunayan natin na ang root cause ng mga bagay ay boredom at hindi morality o hindi, walang causal power mismo yung morality. Dahil sabi ko nga, ang mauna, boredom, action, tsaka morality, interpretation na lang yung morality. At hindi naman nasako o
naribat ng maayos ng ating kalaban na si Luther yung punto na yun, ano? Napaka-dishonest ng ating kalaban, ano? Dun sa pagsagot niya during the cross examination, dahil alam niya kapag sinagot niya kung paanong ang isang normal ng pag-iisip yung mga tanong ko, masasako siya. Ngayon dun sa ini-issue niya patungkol sa Cambridge definition, ano, inamin din naman niya na pinipili niya lang kasi kung ano yung magiging suitable doon sa kanyang narrative, no, bilang isang debater. And again, that is a sign of dishonesty bilang isang tao na pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong definition. Dinescribe natin yung definition niya, a notion that is not true. That is the same definition of what lies is and what the false statement should be, but not illusion. That is how it should be, no? And ang pinopoint ko dito, no, na ang illusion ng morality na walang causal power on itself, no, dahil siya interpretation lang ng mga bagay. Sinasabi niya na meron naman pala mga bagay na hindi cause ng boredom kundi emotions. Correct, dahil yon ay cause, direct cause. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay root cause. At hindi naman siguro maalam yung mga tao tungkol sa root cause, no? Pag sinabi nating root cause, pag yun na yung cause at wala ka nang maitanong kung bakit niya ginagawa isang bagay, yun na yung end nun. Wala ka nang ibang matatanong and wala ka nang mahuhugot na root cause na pinakamatibay kundi ang boredom. Paano yan? Bakit ka nagalit? Kasi kaya ako siya sinapak kasi galit ako. Bakit ako nagalit? Kasi wala akong ginagawa eh. Nung time na yun emotion ko yun eh. Yun yung reaction ko sa bagay na yun. Bakit ako nagalit? Kaya ako siya sinapak. Diba? Dahil bored ka. Diba? Pag nagsampu kang ang tawag na dito ay root cause analysis at maraming paraan para mag root cause analysis. Yun yung empirical reason, no? Empirical way or empirical method to do a root cause analysis. Ang tawag doon, root cause analysis. Marami tayong method to do it. Meron dyan 5 whys, 7 whys, 10 whys, no? At meron din tayong tinatawag na Ishikawa root cause analysis. Yun yung mga method na yun. Kapag ginamit mo yung mga bagay na yun, ang kahihinatnanan mo ay boredom. Wala ka ng ibang ibibigay na reason. Hindi kasi alam ng ating katunggali yun eh. Medyo limited siya dun sa mga bagay na yun. At sabi niya, no, bakit ang morality ay nagpo-flourish, ay ang society ay nagpo-flourish kung hindi naman pala morality ang dahilan? Yes, tama naman nandyan ang morality, kaya nga illusion eh. Diba? Ang illusion, akala mo nandyan, placebo, mirage, akala mo nandyan, pero wala naman talaga. Ganun yun. No? So, yun lang ang aking masasabi sa aking katunggali na siguro sa susunod ay galingan niya, maging honest siya. No? Hindi tayo parang naglalaro lang sa mga araw nito. I may be humorous, no? But these things that I'm saying is true. Diba? But it's just delivered in a humorous way. No? So, yun lang yung masasabi ko sa aking katunggali na at maraming salamat sa pag-call out niya doon sa sinasabi niyang pandaraya. Hindi naman kita dinaya eh, no? Hindi kita dinaya, no? So, at kung sa palagay mo ay nakapuntos ka doon, parang hindi rin naman. Kasi hindi naman talaga yung cause yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin at sinasabi ko, yung root cause of everything. Yung pinakadulo. Hindi yung kung ano lang yung nasa surface. Which is, I think, okay lang naman kasi that's the only thing that you look at, yung surface. And the rest, wala na. And ang tawag dun sa mga tao na yun ay mabababaw. Ayun. Yung mga tumitingin lang sa surface, mababa. Wala kasing lalim. Yun. Kaya, pero pag inukat mo yung mga bagay, kaya nga siya root cause, yun siya. And when I say root cause, lahat nga, pati boredom, kaya nga nilikha ng Diyos yung mundo kasi naboboard siya sa eternity. Okay, at yun, maraming salamat sa round table. Kay Rain, kay Luther, ayan, maraming salamat sa pagkasa sa debating ito. Sa ating mga adjo, si Pragmarites at si Atheist Teacher.
At maraming salamat po at bisitahin niyo po ulit ang www.boardagain.lol. Okay. At doon na po natatapos ang ating debate. So for this segment, adjudicators time naman na po tayo. So ready na po ba ang mga adju natin to give the criticism and also to Yes. point out? Ayun, ready naman na sila. So sa tingin niyo, saan tayo magsimula? Kay Sir 80 ba o kay Sir Kayo? Wait lang, dalawa lang ba kaming adyo? Unfortunately, yes, Sir 80. Kasi dalawa lang yata nahanap. Sige. Paano pag nag-tie-to? Yun ang tanong dyan. Kasi nag-adyo kayo, ibig sabihin, dapat may winner. So, sino mag-determine ng winner? Alam ba, magkaiba kami ng boto ni Kai? Both debaters, goods ba kayo even if ang maging conclusion ng debate is draw? Or poll na lang? Sali daw yung poll. Sali mo na. Isali Okay, yung poll. Paul. Sige. Okay lang ba yun, Luther? Okay lang ba? Sige, i-try ko rin sa poll dito. Hindi ko na-try yung poll dito. Tingnan ko. Ayun. Okay. So saan magsimula? Ikaw ba muna Sir 80 o ikaw muna Sir Kayo? Una ka na kayo, ako na. Ikaw, kahit ano, pwede naman ako muna. Sige, una na. Pwede. Okay. Sige, ako na. Sige. Okay, so, morality and illusion yung topic natin. Ano? So, sa opening ni Mac, nagustuhan ko yung pagbibigay niya ng definition. No? Sinabi niya na yung illusion, merong mga example sa reality. Kaya lang, ang downside kasi nun, no, is we can see na o pwedeng yung illusion, hindi yung object itself. So in this case, hindi yung morality itself, but how people perceive it. Diba? So medyo may conflation doon na hindi masyadong nabigyan ng linaw sa opening. No? Nagbigay din siya ng alternative doon sa realism. So dahil illusion ang morality, boredom ang root cause nito. No? So, pero mamaya, tatalakayin ko yung boredom na yan. Nagkaroon kasi ng out of topic dyan eh. No, sa pagpe-press ng boredom, I think mas nabigyan ng pressing yung boredom kaysa dun sa mismong topic na illusion. Ano? So, gusto ko rin yung ginawa ni Macario na meron siyang clear na challenge sa kalaban. No? At I think medyo may kulang doon si Luther. No? Hindi niya masyadong nasagot yung challenge na yon. No? Although may glimpse ng pagsagot, hindi naging profound. Yung pag-shift ng burden, talagang trabaho yan ng affirmative. Now, the negative can decide, no, ito, tandaan nyo rin, the negative can decide if he wants to directly challenge the proposition of the affirmative side or in-negate niya lang yung negative side. Kalayaan niya ng negative side. No? So, medyo hindi ko nagustuhan yung pag-shift ng burden kasi dapat nasa iyo yung burden bilang affirmative. Now, punta tayo sa opening ni Luther. No? Hindi ko nagustuhan yung Kantian na reference niya kasi hindi well defined if Kant is a moral realist or moral illusionist. Kasi yung time ni Kant na yan, hindi naman popular yung term na realism tsaka illusionism. Alam natin, he is going for objectivism but that doesn't mean na realist si Kant. No? So, tatandaan niyo yun. Nabitin din ako sa opening ni Luther. Yung mga interruption, medyo naka-apekto sa judgment ko yun. Yung nawawala siya, nagta-time out siya. No? So, bilang debatista, you have to make sure na pag umarap ka sa debate, very professional ka, you make your time, no? If you cannot make your time, you force time dun sa debate, no? Hindi yung mawawala ka dun sa scene, no? Marami kasing option si Luther na pwedeng puntahan to show na totoo ang morality, like yung naturalistic realism, no? Isa yan. Pagdating naman dun sa foundation ng morality, yun kasi yung issue dito eh. Kasi yung morality, we know it already exists, pero yung foundation niya,
Yun yung tinatakal niya dapat. Kung illusion ba siya, no? Kung real ba siya, talaga bang may access siya dito sa reality natin, no? So sometimes even though we act at if it is real, no? Yun yung magiging ano natin, magiging foundation natin ng realism. Dahil ba nag-act tayo na real yun, realism na? O kaya tayo nag-act na real yun kasi realist talaga siya. Okay? So I would give yung opening ng dalawang panel, I would give it to the affirmative side. No? Mas gusto ko yung latag ni affirmative, yung challenge niya. I like that. Punta tayo sa rebuttal. No? Si Mac, ginagrant niya yung necessity, ginagrant niya na may morality, hindi niya inaalis yun, so that's a good point. And he provides a clear distinction na using yung example ng border. No? Ngayon, ito yung problema kasi just because it does not cause anything, no? Therefore illusion na siya. That's a weak argument kasi there are a lot of things that does not have a causal power but is not an illusion. For example, a car is real pero wala siyang causal power. Hindi yung car ang magde-decide kung magde-drive ka o hindi. No. So that's a weak argument coming from the affirmative side. So medyo nahinaan ako dun sa rebuttal niya. Pagdating naman sa rebuttal ni Luther, no, yung Cambridge definition is actually a weak definition because philosophical ang usapan niyo. Dapat kumukuha kayo ng philosophical definition sa mga philosophical terms, hindi linguistic definition kasi maaaring magkaroon ng ibang usage, no? Pwedeng it is applicable in our daily lives how we define illusion, pero philosophically there may be a different definition ng illusion philosophically, no? So yung causal power, nirebat naman ni Luther. Wait lang. Okay. No, so yung causal power, that is actually a good argument kasi sinagot niya yung rebuttal ni Macarius, no? Sabi niya, it causes people to do good, to have values and flourishing. No, binasag niya din yung boredom dun sa rebuttal niya, no? At nagbigay siya ng substitute. So hindi boredom, hatred, sabi niya, no? So not every action comes from boredom. Yan. No? So yung rebuttal, ibibigay ko naman yan kay Luther. Napunta tayo sa cross-examination. Sa first question, gusto ko yung answer ni Luther. Kasi dito sa cross-examination, ginudge ko sa pag-a-answer eh. Yung tanong kasi, it may be going nowhere, pero pagdating sa pagsagot mo, no, it may lead you to even solidifying your case. No, so ang basihan ko pagdating sa cross-examination is yung paano sasagutin nung tinatanong yung tanong, no? So yung cross ni Macario, umikot na lang siya sa boredom, yun na lang yung gusto niyang puntahan. Like for the first 5 minutes, no? Kasi 10 minutes yata yung round. For the first 5 minutes, umikot siya ng umikot sa boredom. No? Which is a minus point for him kasi if boredom ang root, it may be boredom is real and morality is real. Hindi siya equivalent sa just because boredom ang root, therefore morality is an illusion. No, it doesn't follow necessarily. Alright? So next. So sa rebuttal ni Luther, no? Balik tayo doon. Binasag niya rin yung boredom. Ay, sorry. Cross na pala ako. Nawala ako sa next. Right na ba ako? Ayan. So, ang topic natin is illusion, hindi boredom. So, kahit aminin ni Luther na boredom yung sagot ko, sige, boredom, igagrant ko na yan. Walang bearing yun. Kasi ang topic natin, illusion. Alright? So, siguro, ang gusto niyang palabasin, yung pag boredom is an illusion, it necessarily follows. Kaya lang, medyo may kulang sa disconnect, no? May disconnect dun sa dalawa. It doesn't necessarily follow. Kulang din si Mac sa pressing questions. I think hindi niya nakuha yung mga tanong na gusto niya itanong para makuha yung sagot na gusto niya, no?
Kaya nagustuhan ko yung sagot ni Luther na yung Cambridge, authority yan. Although it is not enough authority, hindi siya yung proper lang authority, pero may authority pa rin siya. No? Doon kasi yun sa tanong ni Macario na, ginagalang mo ba yung authority ng Cambridge? Alright? So kulang sa pressing question si Macarios. Hindi niya makuha yung gusto niyang puntahan, medyo malabo siya doon. Hindi niya kasi kailangan sa cross examination paaminin mo yung kalaban mo eh. 'Di ba? Paaminin mo. So hindi niya napaamin si Luther doon, no? So good question din kay Mac yung pera. Yung sinabi niya na yung pera, may value ba yung pera? 'Di ba? Kaya lang we can argue na subjective yung relative yung value ng pera. Depende yan kung nasang bansa ka. Yung peso can be equivalent to $1 or not. Depende. Right? So, hindi good example yun. Hindi ko siya nakikita na good example. Next, yung invisible line. So, yung invisible line, it does not connect, no? Kasi we can say na illusion siya in a sense na hindi natin nakikita literal yung border, pero real siya because people actually have a respect for what border is, di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta mag-cross. Ayan. So, dun tayo sa sa cross-exam naman ni Luther kay Mac. No? Inanote ko na lang din na maraming interruption si Macarios dun sa cross-examination. For me, medyo disorderly, no? Pagdating sa cross-examination. So, yung causal power ng morality, good answer yun for Macarios, na kahit illusion, nakaka-apekto pa rin. Nakaka-apekto yun. So, gusto ko rin yung answer ni Macarios sa cross-exam, granting Cambridge but rejecting the first definition. So, sabi niya, tama, sige, bigay ko na sa iyo yung Cambridge. No? Pero hindi yan yung definition na gamit ko. Ito, yung pangalawa. Ang problema, no? Dininay niya kasi yun ng rebuttal. No? So ngayon, nagkaroon ng conflict. Bakit? Kasi ngayon, ginagrant niya pala sa pagsagot niya, pero nung rebuttal, dinideny niya. Sinasabi niya, mali yung definition ng Cambridge. No? Pagdating naman sa question na yung true form ng morality, I think that's a wrong question to ask. Kasi hindi naman natin usapan kung may form ba ang morality o wala. No? Ibang debate topic yan. Pero maganda yung pagsagot ni Macario sa question and answer kasi niyo-utilize niya. Natatandaan natin pa nagre-rebat tayo, we should utilize our time sa maxim. No, yun yung magiging batayan natin na kailangan ubusin ko tong oras na to. This shows that I've prepared. This shows that I can answer question. No, kasi that is your privilege. Binibigay sa 20 seconds. Dapat i-utilize mo yan. No. So maganda rin yung pagsagot niya sa pag-utilize niya ng 20 seconds. Kaya lang, kulang din si Luther sa pressing question. No? Isa pa, Luther, yung pag-waive ng time sa cross-examination, that's a big no-no. No? Kasi you can actually use it in your own advantage. No? Sayang yung natira mong oras, sana ginamit mo. No? Malaking puntos yung pagiging clear sa foundation, kaya lang nagkaroon ng diversion sa topic. No? So, I would say, ibibigay ko yung point dito kay Luther. No? So, para sa akin, ang nalo dito si Luther, kasi may deduction sa akin yung paggamit ni Macario ng boredom bilang equivalent to an illusion. No? So, for me, winner si Luther. Kaya lang, ito note lang sa moderator, no? Kasi napansin ko kanina doon sa pagbabawas mo ng oras kay Luther, masyadong mabilis. Si Macario nakailang warning ka, naka-second warning ka bago mo siya dinidakan. Pero si Luther, no? Maybe na-miss ko pero hindi ko narinig na nagkaroon ng maraming warning si Luther bago mo siya nabawasan ng oras. So, take note na lang, no, moderator. So, final notes tayo. Morality is our judgment of right and wrong. So, we should not judge because it is an illusion. Parang ganyan yung implication niya, no? Ulitin ko, no? So, morality is defined as our judgment of right and wrong.
So if morality is an illusion, should we or should we not judge? Ayan ang magiging implication yan. No? Pero tandaan natin, we judge. No? We judge people's action. No? We have a clear standard of what is good and bad, whether relative yan, subjective or objective. Right? So, ang hindi natin madedeny, illusion is judge actions. So, if you're judging action, you're acting as if morality is real. So, if you're acting as if morality is real, you cannot say na it is just an illusion. Diba? No? So, parang magiging conflicting ka nun. Illusion pero ginagawa mo. That's a hypocritical move. No? So, again, idadagdag ko na lang din kasi napapansin ko tong kultura sa TikTok na hindi naman kailangan pag categorical may bibigay kang choices. Pag sinabi natin categorical, it can be a yes or no question. Kahit hindi mo sabihin na yes or no categorical, it doesn't matter. Categorical pa rin yan. No, so baguhin natin yung kultura na ganyan, hindi po categorical yun kasi wala siyang sinabing categorical. Mali yun na. Ang categorical ganito, pogi ba si Luther? Yan, categorical yan. Kahit hindi ko sabihin na categorical yan, yes or no, it is still categorical. Alright? So, baguhin natin yung kultura na yun sa TikTok at I hope may natutunan kayo ngayong gabi. Yan lamang. So, clear winner, again, nalitin ko sa akin si Luther. Okay, thank you, Mr. Adjudicator, Mr. ATS teacher. Let us proceed naman kay Mr. Caio for the comments and critics. Unang-una, congrats sa inyong dalawa, no? Ang ganda ng debate nyo. Medyo may funny side, masaya rin naman. Siguro hindi ko na rin itatakil yung mga more on sa kung paano mas magandang gawin or whatever. Kasi natakil na rin naman ni AT's teacher. So, dun lang siguro ako sa merit kung ano. Actually, to be honest, it was a close call sa akin. So, punta naman tayo kay Macarius kasi clearly define naman yung definition niya. Hindi niya naman sinasabing peke yung illusion. Sinabi niya naman na naranasan, pinaniniwalaan. Pero ang point niya doon is hindi nagkakos ng bagay-bagay. So, walang causal power. I think yun yung main argument ni Macarius doon. And then at the same time, yun doon I agree with AT's teacher na medyo nakafocus doon sa boredom. I think narinig ko to kay Kierkegaard yung boredom is the root of all evil. So, I sympathize with that idea. But the problem is nag-focus kasi dun sa nakapag-focus sila dun sa boredom na I think is gusto lang gawin ni Macarius dun is gawing alternative explanation para hindi kailangan ng morality. So I agree din kay AT's teacher na hindi naman equivalent yung boredom sa illusion. Agree ako dun. Kaya I think kasi ang naging issue dito is sa opening talaga binigay ko kay Macarius talaga. Kasi maganda yung latag niya, kompleto. Tapos, yung opening kasi ng negative is, to be honest, parang wala akong gusto. Pati yung Kantian ethics na ginamit niya, wala akong gusto doon sa opening niya. Feeling ko walang nailatag na positive case. Which, to be fair naman, hindi naman niya trabahong maglatag ng positive case. More on undermine the affirmative. So, gets ko yun. Kaya binigay ko kay Macarius talaga tong opening na to. So, doon sa rebuttal naman, kasi ang nangyari is tumungtong lang si Luther doon sa mismong argumento ni Macarius. Maganda yung binigay ni Macarius sa mga argumento, but the problem is, yun din yung naging downfall niya. Kasi, kung mapupunta tayo sa cross-examination, ang gustong ipilit ni Macarius is palabasin sa bibig ni Luther yung boredom. Kaso the problem is naging self-defeating siya dahil parang kung pinipilit mo sa boredom yung buong point is parang nagbibigay ka ng example ng morally wrong. Nagiging objective ngayon in a sense yung sa root cause analysis niya is nagiging objective ngayon yung boredom
So hindi naman ibig sabihin yung boredom, kung binigay mong alternative na explanation yung boredom, hindi naman ibig sabihin nun is hindi siya kasama sa morally wrong. So I think naging self-defeating yon. I think dapat hindi na siya nagbigay ng ng alternative explanation doon sa boredom, kasi nagbigay din si sa cross-examination niya So nagbigay din si Luther nagbigay siya ng alternative explanation na hindi boredom, which it convinces me na hindi talaga nga boredom talaga ang lahat na pinanggagalingan. So doon binigay ko talaga yung point doon kay Luther, kasi doon sa cross-examination maganda yung ni Luther doon Tapos parehas din kami ni atheist teacher na nagustuhan ko rin yung yung tungkol sa value, yung value ng pera. Kasi may tinanong siya kapag na-demonetize ba yan, magkakaroon ng value yon. So in that sense, na-establish talaga ni Macarius na the value of that money is an illusion. But the problem is, ulit, naging self-defeating siya kasi money itself has causal power. So ngayon, lumalabas dito, katulad na sinabi ni atheist teacher kanina, hindi lahat ng walang causal power is illusion. Like yung example ni atheist teacher kanina na car. So ngayon yung dito, syempre hindi ko naman pwede ako magbigay ng example outside of the arguments or yung nilatag nila. So ang merit na nakuha ko doon is doon actually ako nagkaroon ng decision na ibigay kay Luther yung point na yon, dahil doon sa sinabi niyang illusion ng value ng pera, it still has causal power. So ibig sabihin, merong illusion na may causal power. But the whole point of Macarius is morality is an illusion because it has no causal power. So naging self-defeating siya, kaya yung buong point at saka dahil affirmative siya, mabigat talaga ako sa affirmative. So binigay ko talaga yung point kay Luther because yung naging argumento mismo ni Macarius is yun din yung naging downfall niya. So yun lang naman, pero congrats yung dalawa. Salamat. Okay, for clarification, Mr. Adjudicator, Mr. Caio, kanino niyo po binibigay yung vote? Kay Luther. Kay Luther, so it's a clear 2-0. So, reveal na natin yung poll. Ilan ba vote tayo? And na-clear din yung vote with the option A, which is Sir Mac, with a total of 7 votes, and then kay Luther naman, the 7 votes then. I think at clear naman na kung sino nanalo, so let us proceed naman sa another segment, which is the Q&A portion. So in Q&A portion, we have 10 minutes po, and then this is an open platform po na magpapacket tayo ng mga guests, and then the debaters will answer question accordingly sa question ng mga aakyat na viewers, and then sa mga akit po na viewers, state po muna ninyo kung ano ninyo tatanungin and then state the question. So, the Pwede ako muna platform is magtanong kay open. Macarius? If mamarapatin po ni Sir Mac, okay lang po ba, Mr. Affirmative, na magtanong si Mr. Adjudicator? Pwede bang humindi? Charot, go. Go. Proceed. Go, okay. Pwede mo bang expound yung yung sa illusion? Kasi parang ang gusto mo sabihin is morality is an illusion because it has no causal power. Diba? So, ngayon, expound mo nga dun sa it has no causal power, and then i-connect mo dun sa value ng pera. Kasi yun, dun kasi ako nag-split dun sa example na yun, no, sa value ng pera, demonetized, din nawala yung value, but it still has causal power. Expound mo nga dun. Ang pera, ang walang value, walang causal power. Kayo. It's just a piece of paper. Kaya nga siya demonetize No. I mean yung value ng pera. Yun nga, Diba? kung ang pera na demonetize na wala na siyang value, wala na siyang causal power. I agree. Pero hindi, kung hindi siya demonetize, does it have causal power? Ang sinasabi ko naman doon is yung value niya is illusion. Correct. Ang ina-explain ko doon is may mga bagay sa mundo na totoo, pero illusion. It's not about the causal power. Alam mo yan?
So for example, kasi ang point niya is ang pagkakaintindi niya sa sinabi ko is morality is illusion because it's fake or it's not real. It's not about it. May mga bagay sa mundo na totoo pero yung value is illusion. Similar to morality. Totoo siya. I mean, it appears to be real but yung value niya it's illusion. Yung causal power niya compare sa value ng money are both illusion. Pero di ba yung main argument mo is morality is an illusion because it has no causal power? Morality is no, it's not. It's actually Okay. it's not the argument. The argument is meron pang mas above sa morality. It's not what I'm saying. Kaya nga sabi ko sa'yo, tatlo yung level eh. Morality is just interpretation. So may boredom, action, tapos yung morality. Okay. Thank you. So it's not technically about the value or the causal power. So doon lang siguro nag-focus yung mga bagay sa pagkakaintindi niya, pero it's not what I actually mean. Okay, viewers, pwede po kayong umakyat for Q&A portion. Ako din, may tanong din ako. Hindi. Okay, Hindi pa rin Sir magtanong Aid. kayo, no? Kay Luther. Actually kayo, di ba? Okay. If Luther may allow it, pwede naman po. Okay. Okay, go. Yung tungkol sa pera, di ba sabi niya kung illusion yun, sa'yo pera ba illusion? Sabi mo no. Di ba? Yung value ng pera is sa'yo mo no, hindi yun illusion, right? Yes, hindi niya pa kasi ni-mention yung demonetization kineso. Hindi, wag ka tayo sa demonetization. Doon lang tayo sa value ng hindi demonetize. Ay, Ano pa rin? Okay pa rin. may Circulation pa value rin. talaga yun. Nagdi-differ, pero may value. Hindi, sabi mo yung value na yun ay sabi mo hindi siya illusion, right? Yung pera, yung value, illusion, hindi illusion. Real yung value. Oo. Hindi, pero bakit real? Real siya dahil nakikita naman natin ngayon in real world nabibili natin siya, may value siyang estimated, tas may mga may mga materials kasi nilalagay doon, hindi lang pichi-pichi ganon 1K ka na, may mga materials yun para babatayin ko ano yung value ng money na iyon. So hindi ka nag-agree talaga na yung value ng pera is an illusion? Hindi ka nag-agree doon? Na hindi ako nag-agree. Okay. Thank you. Okay, next, Sir Eddie. Tanong ko lang kay Mac, kasi ang position mo, morality is an illusion. Tanong ko lang kung paano mo i-define na morality is not real, kasi ganun yung parang pinapalabas mo, no? Yung nakikita natin morality. Hindi to totoo, illusion lang to, tama? Confirmatory lang. Inonflate, siguro conflation siya ng term na ng fake and illusion. So it is Okay. there. It is there. It appears to be there. But in reality, it's not. It just appears. Parang mirage nga. Sinabi ko kanina, it's mirage. It's placebo, something similar to that. So pwede pa rin maging real, pero the way we perceive it, it is not as it seems, tama? Yes, I agree. Yan lang, kino-confirm na lang. Thank you. Okay, moderators, up daw po si Sir Ivan. May tatanong daw po siya sa mga debaters natin. Please box up. Okay, Sir Ivan. Hello guys. Parang ginigisa natin si Mac, napaka-radical daw niya kasi. So, clear ko lang Mac yung position mo, di ba? Sabi mo, it's appear to be real, kaya siya illusion. Pero hindi dahil hindi siya yung root cause. Kasi pinapoint mo kanina, yung boredom ang root cause, kaya yun ang real, di ba? So, yung morality, ang position mo ba is hindi siya yung root cause, kaya illusion siya in a sense? It is you can actually do actions without it. Without the concept of morality, humans can still do the action. So we can get by without it. So, what if yung
Kasi may mga concepts tayo, no, na hindi naman physical real, like yung math, yung mga conceptual idea, abstract na yan. We consider them as real at hindi siya illusion. Paano kapag yung tao, ang sinabi niya, yung morality niya is like a guide, like a compass na ginagamit niya for judgment? Illusion pa rin ba yun? Ginagamit niya for judgment. Pero yun nga yung argument ko nung introduction eh. Yun yung argument ko. Kahit na nandyan siya, as a guide or whatever it is, meron paling nagva-violate sa kanya. Which is... Meron pa rin nagva-violate dun sa moral good and moral evil. Meron pa rin, meron pa rin nagva-violate sa morality na kung ano man yung nag-guide sa kanya. Yun yung nilatag ko nung introduction. Kasi, for me, mag-make sense yung position mo. Kung iniisip ng tao na yung root cause ng action niya is yung morals niya. So, pwedeng mag-work yung position mo. Pero pag sinabi niyang guide lang siya, pero yung actions niya depende sa desires and yung, let's say, boredom, ganyan. The compass is real, diba? In that sense. Nag-make sense ba yung question? Yeah, I understand it. Which is actually true. Mas maganda nga, dapat ganun yung ginawa ni Luther. So, yun yung tanong ko ngayon kay Luther. Do you believe ba na morality yung root cause ng mga actions mo? Para lang nagsikong tama yung objections ni Macario? Hindi pa ako sasagot. Ang rule kasi namin, Sir Ivan, isang tanong lang sa isang debater. Tapos bawal follow-up. So, naka-follow-ups ka na po, hindi pa ako sasagot. Sige po. Ay! Sige na. Napakasungit naman ni Luther. Pusa kanina, ganda-ganda mo. Bawa na ako. Ngayon, suplado ka. Ano, ganyan pa pagpanalo, suplado? Pero pagbigyan natin sila Luther. Kasi Sinusunod ko lang pa yung rules, Sir Kayo. Pero to be fair, wala talaga siyang follow-ups. Yun yung napag-usapan nila in pre-debate. But Okay. niyaan ko na lang din kasi wala naman din market. But anyway, Sir AT, may tanong ka ba kay Luther? Nagdadrive lang ako. Pero ito yung tanong ko sa'yo, Luther, no? If you're going to put your position in one sentence, let's say, morality is not an illusion. Ano yung because mo? Because, yun yung tanong. Okay, because it is necessary. Iyan na lang po. Because, So, ang sagot mo, confirm ko lang, it is real because it is necessary. Tama? Apo. Okay, thank you. Ano, Luther, ba't di mo na lang kinwestiyon pala yung definition ni Macarius? Doon ako curious din ako doon eh. Ba't di mo na lang kinwestiyon? Actually, Sir Kayo, alam ko na yun. Na-research ko na lahat ng definition ng sa Oxford. Alam ko na lahat yan. So, pinili ko yun. Wala, gusto ko lang piliin yun. Sige. Alam ko na lahat yun actually. But anyways, meron ba mga viewers na gusto umakyat na magkatanong sa mga debaters natin? Yes. Di ba may precaution ako doon, Sir Kayo, na alam ko magdi-disconnect kami ni Sir Mac. Alam ko yun. Aware ako doon. Ayun, 10 steps ahead pala si Notorious Luther. Hello, 42 viewers. May akit pa ba? Actually, in defense of Macario, maganda yung boredom. Maganda sana yung thesis niya doon. Kaya lang, kung hindi yan yung topic, maganda sana yun. Halimbawa, morality is boredom. Yun, pwede yun eh. Sayang. Ano kasi, ADS teacher, ang dami ko actual negative kay Luther, no? Lalo na yung sa dictionary. Ako, inis ako sa ganun eh. pero kasi, ang nangyari kasi, sobrang bigat yung claim ni Macarius, yun din yung naging downfall niya. Sobrang bigat ng claim. Totoo mabigat. Kasi, yun yung the fact na na-deviate sa boredom. It shows na ang hirap niya i-justify. Sorry Hindi, actually doon ako nag-split eh. Kay Macarius talaga ako nung una, nag-split ako doon sa value ng pera. Sabi ko, so ibig sabihin, may illusion na may causal power. Ayun, hello 46 viewers. May akit pa ba? We still have 2 minutes for Q&A portion.
Well, ang minimin naman talaga doon kasi yung demonetized na money. Kasi it's paper money, but it doesn't have value. But anyways, I'm not biased. I give Luther a warning in Surma. Kaso medyo mabilis like kay Luther since the statement itself or the scenario itself shows a clear side comment. So, Ang galing mo nga eh, nagkagantihan nga sila dun eh. Oo, teka, nag-interrupt po. Parang Ang galing nga eh. parang gumanon yung mga na kanina. Hi, we still have 1 minute and 52 Yung anak ni Sir seconds. Mac, tabang-tawa ako doon. Ito na, ito. Kaya ka daw si antagonist. Kaya daw si antagonist. Parang nagkanulan Okay, yung mga mata. antagonist. Ayun ka na Si to. Sir Anta na magtatanong. Half kaludo. Okay, moderator, please stop si antagonist. Thank you. Na-off din ako sa sa crosser. Ni Luther. Go, Sir Tuwa ako Chris. sa tono niya. Next question. Tuwa ako dun gag. Ayun na si Anta. Okay, antagonist. State mo na ako ng tanong and then proceed to the magtatanong ako sa affirmative. Since morality is an illusion, so stand mo rin that morality does not exist. Hindi. It exists. It exists, Yes. but it is an illusion. Yes. So can you reconcile those narrative? Di ba? Illusion, something that is deceptive. Something that is not real. So in other words, morality does not exist. Well, nilatag ko din naman yun sa nilatag ko kanina. I mean, anong answer dyan sa tanong na yan, no? So, bakit ako naniniwalang nag-exist siya pero illusion siya? Kasi maraming illusion na nag-exist. Kasi ang illusion, kaya mo nga nasabing illusion siya kasi I see semantics. it's just semantics. It's in reality. Macarius, I sympathize with that answer kasi pwede mo sabihin na like God is the objective standard of morality that exists. But kapag nandito ka na ngayon sa relative side, sa creation, kaya I agree with you na some kind of illusion siya kasi nga hindi siya binding, wala siyang causal power in that sense. Pero gets ko yung point mo eh. Kahit sa Christianity eh, pwede yun eh. Ayun. Tapos na po ang ating Thank you. tapos na po ang ating Q&A portion and I am happy to announce that for this debate, ang nanalo po ay si Notorious Luther with Congrats, an astonishing 2-0. Ayun. With a draw sa poll and then 2 on the adjudicators. Ayun. What a chaotic debate. What a Parehas chaotic kami ng style debate. ni Sir Macarius eh. Actually, parehas kami ng style. Kaya nakakatuwa talaga yung debate. And congrats, Luther. Anong parehas kayo ng stand? Moral illusionist ka rin, gano'n? Yung style, hindi naman yung latag, hindi naman yung stand. Yung style Hindi lang. ka stand eh. Ay, sorry. Style po. Parehas pa kami ng style. Ayun. Humorous. So before we close this debate, so kindly please follow the Roundtable on YouTube and Spotify, and also here on TikTok kasi we host debates. And ayun. Support us sa pagiging platform namin for debate, and that's all. I'm Rain, the moderator for this debate, and Rain out. Bye-bye. Goodbye. Goodbye.